Isa sa mga ipinagdarasal ng mga magulang na maging malusog ang kanilang mga anak. Yun bang nakakapaglaro at nakakapag-aral gaya ng mga ordinaryong bata? Pero tila ipinagkait yan kay Nanay Liza. Nakararanas kasi ng developmental delay ang kanyang anak na si Itoy. Ako po si May Liza Rosales, 34 years old, taga dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito po ang aking anak na si Michael Matthew Balagat. Siya po ay may congenital heart disease at saka genetic disorder. Pangalawang anak na ni Liza si Itoy pero hindi gaya ng unang pagbubuntis, naging sensitibo ang pagdadalang tao niya. First month pa lang po ng pagbubuntis ko, naging risky na po. Sobrang maselan po yung pagbubuntis ko kasi ng time po na yun, sobrang nag-heavy bleeding po ako. Akala po namin ng doktor na wala na po siya. Nagkaroon naman po ako ng tinatawag na hyperemesis gravidarum. Ayun po yung excessive vomiting. Ang ilan sa mga naranasan ni Liza ang itinuturo niyang dahilan ng komplikasyong naranasan ni Itoy. Pagkapanganak ko po sa kanya, cesarean section po kasi ako naging violet baby po kasi siya So kulang po siya sa oxygen sa katawan. Ayun po pala kasi meron po siyang congenital heart disease. Sobrang congested po ng puso niya. Sobrang laki po ng butas. Sobrang malaki na rin po yung size ng puso niya. Nung nasa ER po kami, natatandaan ko, umabot po yung heart rate niya ng 400 plus. 120 to 160 beats per minute lamang ang average na normal na tibok ng puso ng isang bagong panganak na sanggol. Dahil dito, kinakailangang operahan si Itoy. Ang genetic disorder naman ni Itoy nagdulot ng tinatawag na Global Developmental Delay o GDD. 1 hanggang 3% ng mga bata lamang ang nagkakaroon nito. Nakukuha ang GDD dahil sa abnormal na genes ng isang bata. Epekto rin ito ng problema sa structure or development ng utak at spinal cord. Nangyayari ang GDD kapag dalawa o higit pang area of development ang apektado, gaya na lamang ng motor at speech delay na nararanasan ni Itoy. Yan po, gapang-gapang pa lang po yung kaya niya dahil po sa therapy yan. Tapos nakakatayo naman na po siya, konting hakbang pero nabubuwal na rin po siya kaagad. Tapos, hindi pa rin po siya masyado nakakapagsalita. Yun po, yung social, niya po sa ibang tao, hindi pa rin po siya ganun kagaya po ng ibang bata na talaga nakikipaglaro na. Kapansin-pansin din ang pagkakaiba sa pisikal na itsura ni Itoy. Malaki po yung kamay, paa, at saka yung size ng ulo niya. So, possible po daw na baka po na yung mga internal organs niya, sa paglaki niya, lumaki din daw po. Posible namang mauwi sa autism ang GDD. Kondisyon ito kung saan hirap makipag-interact, bubuo ng mga relasyon at magsalita ang isang bata. Permanente ito at hindi tulad ng GDD na maaari pang maagapan. So far naman po sabi nila, Dok, wala naman po sila nakikita kasi kahit pa paano po may response po siya sa amin . Malaking tulong ang therapy at suporta mula sa mga magulang para sa mga may GDD. Actually, nakakapagod na din po yung pabalik-balik kami sa ospital. Dumadating po sa point na as in po pagod yung katawan namin kasi may time po na halos araw-araw po kami sa ospital. Pero syempre bilang magulang gagawin namin lahat para sa anak namin. Pero kahit alam nilang mahaba pa ang kailangan nilang tahakin, porsigido silang suportahan si Itoy. Yung assessment po sa kanya talagang hanggang lumaki po siya, hanggang lang sabi ng doktor na okay na siya. Doon pa lang po kami mag-i-stop. Marami pang pag-aaral tungkol sa kalagayan ni Itoy. Inirekomenda ang pagsasailalim sa whole exome genetic sequencing para mas alamin pa ang kanyang kalagayan. Pero mahal ito at sa ibang bansa pa ginagawa. Sa kabila ng hirap, patuloy na nangangarap para kay Itoy ang kanyang mga magulang. Umaasa silang balang araw, gagaling ito at makatutulong din sa mga may katulad niyang kondisyon. Gusto ko lang po na lumaki po siya normal na bata. Makasama po namin siya ng matagal. Wala na po sana makitang malubos sakit sa kanya. Sabi ko nga, sana paglaki niya maging doktor siya para alam mo yung makatulong din siya sa mga bata na nagkaroon ng kondisyon na karaya sa kanya.
Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.